Maraming mga nakaraang taon ang mga nasira ang ani ng aking mga kamag-anak sa Gabaldon. Kasi mostly sibuyas. So, sa sibuyas, kung kailan aanihin, pag tinawag na harabas, in 24 hours, ubus yung ilang pinta or ilang hektarya. Ganun katindi yung piste. So, yun yung isang hinahanapan ng solusyon para wag dumating yung ganun pagkakataon. Nung isang araw po, kahit walang-wala ako, napilitan akong magpahiram kahit 2,000 doon sa Talavera dahil meron silang nakikita-kita ng mga yung harabas. Aani pa naman sila ng by March 10. So, ayaw nilang mangyari yung sa isang iglap ay nawala yung kanilang pinuhulan. So, epektibo po ba ito? Yung tanong. Kasama po ba yung sibuyas? Dahil ito yung masyadong productive na sa agriculture. Yun po yung gusto kong malaman para ma-share ko po at ma-invite ko yung aking mga kamag-anak na ito ang kanilang hanap buhay. So, yung paggamit dito sa sibuyas, ang i-recommenda namin sa inyo dyan na unahin ninyo gamitin yung microbial. Yung pagka-lusaw kasi ng ating mga sibuyas is infection yan ng virus or bacteria sa lupa. Ang content ng ating microbial inoculant actually is good bacteria. Okay? Good bacteria po yung content ng ating microbial inoculant. Na anong bacteria ang meron dyan? Ang bacteria na meron sa ating microbial inoculant is Bacillus species. Yan yung may tinatawag na Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, saka Bacillus licheniformis. Yan ay mga good bacteria na kalahi ng lactobacillus. Alam ba ninyo, iniinom ninyo na Yakult? Paano yan? Pero ang pinakamalakas dyan na bacteria is yung Bacillus subtilis. Dahil anong nagagawa ng Bacillus subtilis? Ito ay against peste. Okay? Ito ay malakas na ginagamit siya na pwedeng pang-disinfect. Pwede siyang gamitin na ang Bacillus subtilis ay ginagamit actually yan na para siyang organic pesticide. Organic pesticide, kaso hindi kasi natin pwedeng sabihin pesticide kasi hindi tamang word yun. Ang tawag actually dyan is biocontrol agent. Organic biocontrol agent. Kung kukunin mo siya, tapos i-ferment mo bago mo spray. Pero ang pag-spray niyan, pag merong ganun na case na, for example, nakakita kayo agad na may harabas, ang gagawin ninyo, kuha kayo ng microbial inoculant, ibabad ninyo yan para i-ferment minimum of 12 hours. Minimum of 12 hours, i-ferment ninyo siya tapos ilagay nyo sa drum. Yung isang pakete, or 1 kilo, i-ferment yan sa timba muna. Mas maganda i-ferment mo sa timba. Pag na-ferment mo sa timba, ilagay mo sa isang 200 liters na drum. Pag naglagay mo doon, i-ferment mo siya ng bago mo gamitin, ilagay mo doon. Pwede mong re-ferment ng another 8 hours or 12 hours ulit bago gamitin. Pero bago mo gamitin, kuha ka ng naturally fermented na vinegar. Yung vinegar na galing sa, ano ba yung mga vinegar? Coco vinegar or any, basta naturally fermented vinegar. Kuha ka ng mga 5 liters or 4 liters, ihalo mo bago mo gamitin. Kasi para lumakas yung mga bacteria, para matalo nila yung mga bacteria na doon sa lupa. Kasi ang bacteria, kung sino mas marami siya ang mananaig. For example, yung good bacteria natin is mga bacillus. Siyempre, di ba, ang bad bacteria, nakakasira yan eh. Pag sinabing bacteria, sometimes sa kalakasin natin, nung una, bad lahat, hindi may good yun na bacteria. So, ang good bacteria, yun yung pag mas maraming good bacteria, matatalo ang bad bacteria. Parang sundalo. Mas maraming sundalo, mas kukunti yung sundalo doon, maglaban ng mano-mano, matatalo yung mas kunti. So, padamihin mo yung good bacteria. At yun ang gamit ng ating microbial inoculant
ferment mo siya, tapos lagyan mo ng iyan ay may existing kanya na pagkain. Pag ferment ninyo, kahit hindi mo lagyan yan ng sugar or molasses, pwede yan. Pero mas maganda kung lagyan mo ng 1 kilong sugar or 1 litrong molasses, or pwede mo paabutin ng 2 kilong sugar or 2 litro ng molasses para mabilis dumami yung bakterya. Pagkain kasi nila ang sugar eh. So, pag dumami, saka mo i-spray doon sa infected area. Okay, para mahabol mo yung sinasabi mo kanina na harapas. Baligtas natin yung kalimutan. Pero before that sana, huwag nating antay na aabot pa sa ganyan. Baka pwedeng during the land preparation, mag-apply na kayo ng microbial inoculant. Yan po yung isang gusto ko sa sunod na tanong. Kasi yung harapas ay, ano siya, ginagawa ng mga harapas yung lumalaki na, saka yung aanihin siya. So, yung preparasyon pa lang po sana. Sa land yung preparation, ganito po gagawin natin. Parehong formula din yun, kunin mo sa pakiti, i-ano mo siya, i-ferment mo sa timba. Ibabal mo ng mga 8 to 12 hours yan. After yan, ilagay mo sa mas malaking drum, 12 liters. Babal mo doon, lagyan mo ng 1 to 2 kilos na sugar or 1 to 2 liters na molasses. Babal mo ng another 8 to 12 hours. And then, spray mo doon sa lupa. Make sure na pag spray mo sa lupa, may moisture content. Huwag mong spray doon sa lupa na dry. Kasi ang bacteria hindi siya maging functional, magpapahinga lang yan pag dry. So para siya ay dadami pa, at papagandahin na yung lupa mo, dapat may moisture content yung lupa. Huwag natin gagamitin yung MI na walang moisture content yung lupa kasi hindi siya maging effective na. May effect siya, pero mas maganda ang effectivity kung basa ang lupa. Yung kung 1 gram, ilang hektarya yun? Kung in-spray mo yung 1 gram sa kalahating hektarya, magiging 1 kalahating hektarya lang. Pero kung pagkasyahin mo sa 1 hektarya, magkakasya sa 1 hektarya. Ang ginagawa ng iba, 2 pakiti sa 1 hektarya. Yan. Mas lalo katulad yan, kung alam mo na mayroon kang iniwasan na sakit, dalawahin mo na. Ganon din sa panay. 2 pakiti sa 1 hektarya pag mag-spray. I hope na nakadagdag yun na information. Okay, maraming salamat po, Chris. Maraming salamat